Welcome to Love of Jesus Mission Church Online Ministry. Ang lahat ay magsasaya, Jesus papupurihan ka, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat. Isang kagalakan muli na ibahagi sa inyo po ang salita ng Diyos. Ang mensahe ko po ngayon ay pinanguwatan ko po, The Power of the Cross. Ito po yung pinabahagi ng Lord sa atin upang magkaroon po tayo ng kapayapaan sa gitna ng magulo at mapaganim na daigdig. Tayo po ay kanya pong aliwin na kanyang salita. Atin pong text ay matatagpuan natin sa John chapter 14 verse 1. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If that were not so, I would have told you, because I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I am coming again and will take you to myself, so that where I am, there you also will be. And you know the way where I am going. What is the cross? Ito po yung the center point of all history sa ating daigdig po. Cross is not the end of life. This is the center point. The cross is the only way. Dito po niya kinancel. Dito po nangyari po ang tinatawag na divine exchange. Dito po niya napagtagumpayan maging ang kamatayan. Kaya tayo pong lahat nananampalataya sa Kanya walang takot sapagkat sinabi niya, I am the resurrection and I am the life. Ang sino mang sa akin nanampalataya, bagaman mamatay, siya muling mapubuhay. But ang message of the cross ay wala pong halaga sa mga hindi nakakilala. Kaya panahon na upang tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Makilala natin siya, matutuhan nating mahalin, sambahin, pasalamatan, i-recognize habang tayo nandito. At ano nga bang ibabalik ng Lord sa atin? Sabi doon is, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Yun po yung napakaganda po. Now, ang isang dahilan bakit ginawa ito ng Panginoong Kristo doon sa cross upang tayo po ay makarating, makapasok, makasama niya. Yan po yung, hindi lang po tayo niligtas. Hindi lang tayo tinubos. Hindi hayaan ng Diyos na pagkatapos nating tanggapin siya, magkaroon ng relasyon, ay hahayaan niyang masira ang relasyon. Sabi nga po, nidadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Ito po yung napagandang balita. At ito yung napapanahon sapagkat ito yung panahon na kung saan magaganap na po yung rapture of the church. Ano po yung rapture of the church? Rapture of the church ay hindi hahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng great tribulation. Alam natin na may second coming. Alam po natin na ang ating Panginoon Kristo babalik. Maghahari siya dito for 1,000 years. Wow, napakaganda. At narinig niyo po yung master plan. 7,000 years. 6 years on the making. And then another 1,000 years, kasama natin siya dito. And pagkatapos po nun, during that time, wala na pong sakit karamdaman. Pero narito po tayo. Yun po yung mabuting balita. Habang narito tayo, tinanggap natin siya. Ipinapaunawa sa ating ano nga ba yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo upang ang relasyon na ibinigay niya sa atin, ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin ay ating ingatan. Sabi ng iba, kapag tinanggap mo siya, yes, ligtas ka na. Tama yun. Pero yung pong ini-offer niya po niyan ay relasyon. Kagaya po sa magkaibigan, hindi po lahat ay BFF. Minsan kalagitnaan ay nawawala yung kaibigan, nawawala ang relasyon. Gaya sa mag-asawa, tama, mag-asawa sila. Pero pag hindi po naalagaan ang relasyon, nawawala. Gaya ng mag-boyfriend, bakit nagkakaroon ng mag-boyfriend upang subukin ang relasyon? At pag nakita na hindi ayos, hindi mo siya papakasalan. Hindi siya faithful. Kaya po habang nasa daigdig na to, upang tumibay ang ating pong relasyon,
maunawaan natin ang kanyang salita. Kaya meditate it day and night. Sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Meditate it day and night upang matupad natin ang nakalagay doon. Sa gayon, yan po ang plano ng Lord sa atin. Guminhawa tayo at magtagumpay. My plans for you is not to harm you, declares the Lord. Plan to prosper you and to give you hope and future. Magaganap lang ito sa atin at naganap po ito doon sa krus ng Calvary because of divine exchange. Siya po ay naging anak ng tao para tayo po maging anak ng Diyos. Sinilang siya sa laman upang isilang tayo sa Espiritu. At siya nanahan dito sa lupa upang tayo na may makapanahan sa langit. Naganap po lahat yon doon sa cross. At ang the greatest na pinagtagumpayan nyo doon na kinatatakutan natin ay ang kamatayan. Nabuhay siya bilang buhay na patotoo. At sinabi niya, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. That's the only thing na kailangan natin gawin. Isa lang po ang iwan ko sa inyo out of this topic of this verse. Ginawa niya itong divine exchange. Lahat ng parusa na dapat tayo ang tumanggap ay siya po ang kumuha. Siya po yung napako sa krus. Siya yung naparusahan dahil sa pagmamahal sa iyo at sa akin. At ang bagay na ibinigay niya sa atin, free. Ganon tayo kamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him, should not perish. Kaya may kasigurahan po tayo ngayon na tayo hanggat naiingatan natin ang relasyon. Ang kaligtasan po ay bigay po sa atin. Ligtas tayo. Pero yung pagkikip ng relasyon, nasa atin. Kailangan ikip natin ang relasyon. Dahil kung sira ang ating relasyon sa Kanya, hindi niya tayo makikita. Hindi niya tayo maabot. Hindi ako bulag para hindi kita makita. Hindi ako bingi para hindi ka marinig. Ang kasalanan ko ang sumira sa relasyon. Kaya, ikip natin ang relasyon na yan upang manatili po tayong may kapayapaan. Habang tayo po'y magandang relasyon, anong gagawin po niya? Sabi niya, in my Father's house are many rooms. Maraming rooms sa bahay ng ating Ama. Ano sabi niya? Pupunta ako doon at paghahanda kayo ng place. Bilhin niyo po. Pagkatapos nating iligtas, tubusin sa kasalanan, dadalhin tayo sa langit. At habang narito tayo, ang trabaho lang po natin ay ikip ang relasyon. At ang mga taong hindi pa nakakilala ay tulungan na magkaroon ng relasyon. Yun lang po yun. At maluluwalhati siya. Bakit? Napakahalaga nito. Kapag kahanda na po ang lahat, I'm coming again and take you to myself. Napakaganda po nun, ano? Ito po yung rapture of the church. Gusto kong ipaunawa sa inyo po yung pong palatandaan ng kanyang muling pagkabalik. At maaring busy pa tayo ngayon, busy pa tayo sa ating sarili, hindi pa natin na-overcome ang selfishness. Yung ating time, inuubos natin para sa atin lang. Wala na tayong kulang na ating time kay Lord. Pero what a man shall profit if he gain the whole world and loses his own soul? Kaya, nagbigay po siya ng 6 na araw na magtrabaho tayo. Para sa iyo na yan, 6 na araw. Pero isang araw, ikip mo para mag-date tayo. Para ma-maintain natin ang relasyon. Kung may tanong ka, may problema ka personal, financial, talk to me. And kung ano man ang mga hindi mo alam, ipapaalam ko sa'yo. Anong kailangan mong gawin? And kailangan mag-usap tayo to maintain a relationship. So yun po yung dahilan bakit may isang araw tayong pahinga to keep our relationship. Balikan po natin para magkaroon po tayo ng idea at desire na gawin po ito sapagkat narito na po tayo sa end time. Bakit natin nasabi? Malimit nating marinig, Matthew chapter 24. Pero dahil sa malimit natin narinig, matagal ko nang narinig yan. Pero listen carefully. Itong kapanahonan po natin ay kakaiba sa lahat ng panahon. At ang kasaganaang darating sa daigdig nito ay hindi pa naranasan ng daigdig. Pero ang kasalanan, kahirapan na darating ay ganun din. Kailangan maging matatag tayo. Now, in Book of Genesis, sinabi dun kung kailan nag-umpisa at kailan po ang wakas. Genesis pa lamang po. At tinanong ng mga disciples si Jesus kung kailan ang katapusan at kanyang muling pagbabalik. Tinalakay niya po ito sa atin. At
kahit narinig natin is okay lang. Pero ngayon po, makinig kayo mabuti. Sa ibibigay ko po sa inyo ilan pong palatandaan na kanyang muling pagkabalik. Dalawa po yan. Ang isa po, rapture of the church, yung pong Thessalonian, chapter 4, na kukuhanin po tayo in the wake of an eye upang hindi iparana sa atin ang tribulation. Masakit po yun. Huwag niyong hayaan na hindi tayo makasama dito. Naalala niyo left behind, nag-rapture, naiwanan yung kasama, ang lungkot ano. Nakita niya yung damit ng katabi niya, tapos siya naiwan. Ipinapaabot ko ang mensahe nito para maganda tayo. Now, and 7,000 years plan, ito po yun. Bago po nilikha si Eva at si Adan, meron na pong 4 years. Kinreate po yung heavens and earth, at kung yung mapapansin, saka palang kinreate po si Adam and Eve. Nabuhay po sila na walang kasalanan for 33 and a half years. In chapter 3, doon nag-umpisa po sila na nagkasala. In chapter 4, nag-umpisa na po yung plan ng Lord. Yung count po ng 4,000, nag-umpisa po ng chapter 3. Chapter 4. Ang ibig sabihin, 4,000 years until the time of our Lord Jesus. I-less po natin ng 33 and a half. Yun po yung time ng dumating ating Panginoon Kristo. And ang dumating ating Panginoon Kristo, since nung siya isilang, nabuhay po siya ng 33 and a half years din. Kaya confused tayo dun sa bilang ng taon na 4,000 years, the Old Testament hanggang New. Meron pong 33 and a half years na na-miss, which is na-approve po ito lahat ng prophecy. Book of Daniel, Book of Ezekiel, and pinaka-the best is Book of Genesis. Hindi po ito nakita before sapagkat ito po inilihim. And Book of Daniel chapter 12 verse 4, but as for you, Daniel, keep this word secret and sealed up the book until the end of time. Ngayon, end of time. Itong 21st century, na-unlock po ito. Dahil nga po, tumaas ang level po ng katalinuhan ng tao at nakita ito at inalaw na Lord. Sabi niya, many will roam about. Hanap po sila. And knowledge will increase. Dumating na po ito na nakita po na decode na po siya. Pati yung writing of the walls na hindi po ma-decode, na-decode na rin po. But it's not time for me to i-discuss ko sa inyo po. Gusto ko lang ipaalam sa inyo ang balitang to. And parable of a good Samaritan is a point na kung saan makikita niyo po yung palatandaan ng number ng pagbalik niya. Sabi niya po doon, pagkatapos niyang alagaan po ang isang tao po na naglalakbay from Jerusalem to Jericho, kumuha po siya ng 2 denaryo. Ano ibig sabihin na walang denaryo? Ibinayad niya po dun sa hotel na dinalhan niya. Ang 1 dinar is equivalent to 1 day labor. 1 day labor is 1 denaryo, and 1 day is equivalent to 1,000 years. Bayad na po yung 2,000. At anong sabi niya? At kung kulang pa, babayaran ko sa aking muling pagkabalik. Now, tingnan niyo pong mabuti. At the cross, the power of the cross. Sa cross lang po niya ito nagawa. Na yung lahat ng plano po na nakasulat, napulpil sa cross. 33 and a half years na nabuhay si Eva at si Adan walang kasalanan. Pero nung siya'y magkasala, doon nag-umpisa po yung plan ni Lord ng redemption. Yung 33 and a half years na yun, yun ang first Eden. Second Eden, dumating po ang ating Panginoon Kristo. Nabuhay ulit ng 33 and a half years. At yung hindi na-accomplish ni Eva at ni Adan, na-accomplish niya. Yung lahat ng mga kasalanan, lahat ng sumpa, na-reverse ng ating Panginoon Kristo. Maging kamatayan, na-reverse niya. 33 and a half years. Kwentahin natin. Yan, at least from Old Testament to dating ating Panginoon Kristo is 4,004 years. Okay, nakita niyo po. Dahil mayroong 4 years before. And then, nag-upisa po ang count ng 2,000 years after that. Hindi niyo pong mabuti. 33 and a half years. Okay. Minus 4. Nakuha niyo po yung number. Ano. Pero,
I-average na po natin ng 30. Eksakto na natin 30. From the time of our Lord Jesus hanggang sa siya'y muling bumalik, 2,000 years. Bakit year 2000 na, Pastor, ay hindi pa nabalik? Watch out. Meron pong 33 and a half years. 2000 ano na ngayon? 2021. Ang Word of God po ay totoo. Ang sabi ng Lord, heavens and earth will pass away. Pero ang bawat salita, every single stroke. Bakit po sabi doon single stroke? Ang tinutukoy niyo po yung original language, which is Hebrew. Ang Hebrew po is the oldest language na wala po siyang vowel. Ang ginagamit niya po ito ay nikud. Para po ang A, ang B, maging ba, B, B po, bo. Meron pong nikud system na inilalagay. Yun po ay stroke. Merong 3 tuldok, merong 2 tuldok. Yun po yung sinasabi ng ating Preso Kristo. Now, bawat letter po niya meron pong phonetics, meron pong equivalent number. And dito po, nakuha po yung exact number based on prophecy. Now, kung titingnan niyo po, anong year ngayon? 2021. Kung kukwentahin niyo po, 2,000 plus 30. I-less po natin yung 4. Eksakto na nating 30. 2030. Yun po yung kanyang second coming. Again, sinasabi ko sa inyo po, ito po yung biblical. Before second coming, meron pong 7 years. Less po natin ng 7, 2023. Yung 7, hatiin po natin. Ang kalahati po nun, kasaganaan. 3 and a half years. Which is, eksakto po na nasa Bible. Ang number of days. And then, another half year, ito po yung, magre-reign na po yung, ididisip tayo. Yun po yung tribulation, 3 and a half years. And then, yung magsusurvive, babalik ang ating Panginoon sa Kristo. At siya magre-reign for another 1,000 years. Kita nyo, na-miss po ito ng marami. Pero then again, ngayon 2021, ang rapture of the church is before tribulation. Ilang taon na lang. Anytime from now, yun po yung hindi sinabi. Wala pong sinabi exact time dun. Pero ito po, ipapaabot ko sa inyo. Maring, Pastor, wala naman yes, wala nga. Pero nagbigay po siya ng lahat ng number sa Bible na ito po yung nakuha. Pero every time ang Lord, ito po yung isang mabuting balita. And then I pray na muling ibigay ng Diyos. During the time of Noah, nung makita po ang chapter 6, book of Genesis, nakita po yung ganitong pangyayari. Sobrang kasamanan ng tao. Pero nagbigay siya po ng extension na 100 years. Pinaghanda po ng Diyos ng ark. 100 years po yun bago natapos. Mataas na rin po ang technology during that time. And biruin niyo po, si Noah lang at saka ang kanyang pamilya, abay nabuhat ang malalaking troso. Hindi po yun ganong kadali. Mataas na rin po ang technology during that time. Nakita po natin, ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Ini-extend po niya kapag nakita niya na kukunti pa ang maliligtas. Pero yung 100 years na yun po, walang nangyari. Yung pamilya rin niya po. In-extend po niya. Ang mga Israelites, pakita niyo po sa buhay naman ni Moses, ito po yung umaaliw sa puso ko nung makita ko po ito. Lord, have mercy. Sa buhay ni Moses, yung pong pagpasok nila sa land of promise from Egypt, 40 days is too much. 40 days too much po. Kayang lakadin ng 40 days lang po yan. Pero bakit in-extend ng Lord? Sa halip na 40 days, ginawang 40 years. Kasi kung hindi niya extend, kukunti ang makakapasok. Kukunti ang makakapasok. Pero ilang beses na po nangyari to. And marami pa pong ginawa po ang Lord. Pero ngayon po, I have a chance na maituro ko sa inyo po ito, Bible study.
i-detail ko sa inyo po kung saan ito nakuha. An exact number at paano ito na-decode. Before the creation, bago po isinilang, bago po dumating si Eva at si Adan, meron na pong 4 years. Kaya meron 4,004 years before Christ. Nabuhay si Eva at si Adan 33 and a half years, walang kasalanan. At makikita niyo, nag-umpisa po yung plano ng Lord sa atin, ng redemption. After na umalis sila sa Garden of Eden. Nakita niyo po. 4,030 years. Plus 2,000. 2,030. That's the schedule of second coming. Hindi po ito na-uncode for 1,000 years. Ito yung time lang natin na decode at na-unsealed. Think about this. Maaaring sabihin natin na Diyos namin, hindi natin alam. Yun po yung sinasabi po, hindi natin alam kung ito i-extend o hindi. Another thing is this. Yung pong, matagal ko po itong, sapul nung po ako makakilala. Hindi ko po iniwan itong revelation na to. Parable of Good Samaritan. Kumuha siya ng 2 denaryo at binayadan. Bayad na po ang 2,000 years. At ang sabi niya, kung kulang pa, babayadan ko sa aking muling pagkabalik. But sinabi doon, Jesus paid the price. Bayad na po ulit yung another 33 years, or 33 and a half years. Babalik po siya. At yun po yung isang bagay na nagbibigay po sa akin ng pag-asa na, Lord, kung kalooban mo, extend pa. Pero ang grace ng Lord, may katapusan. May exact time po siyang babalik. At ni ang anak po hindi alam. Bakit? Kasi God is in full control. Now, kung ma-extend po ito po ang magaganap. COVID-19. Lahat po na nakalagay sa book of Matthew, you will hear wars and rumors of wars, earthquake, famine. Ang pagmamahal po ng tao ay mawawala, manlalamig. Imagine niyo po ang magiging buhay natin kung i-extend pa ni Lord. Mahirap. Pero kung i-extend ni Lord, madadagdagan pa ang makakasama dun sa rapture. Pero kung hindi na-extend niya, babalik siya anytime. Maaring bukas, maaring next week, or maaring after this preaching, kasi andun na ho tayo. Kaya ako isineto sa inyo at bumabalik po ako sa message of the cross, kasi nakapokus po ang maraming tao po nun sa prosperity, healing, and yung generation po ay iingatan natin na huwag nakapokus po sa kayamanan. Hindi masamang yumaman. But the love of money is the root of all evil. Ang pera lang po ang karibal ng Diyos sa ating relasyon. Diyos o kayamanan. We cannot serve within two master. Sinare ko po ito sa inyo dahil ito po yung mensahe po ng COVID-19. Ang COVID-19 po, ito. Ipinakita po sa atin, nakita niyo po, bukas po ang mga hotel sa iba-ibang, binuksan nila hotel, binuksan nila ang beaches, binuksan nila eskwelahan, pero ang church, hindi niya pinayagan. Ano po ibig sabihin? Mapalad ho tayo sapagkat ang pagsasara ng Diyos ng opportunity na maligtas ang tao at tumanggap ay dahan-dahan. During the time of Noah, 100 years sinishare niya, walang nakinig.
biglang sinarahan. Pero sa ating kapanahonan, 95% po kasi ng bintana, sarado na po yung door. Sarado na po ang door. Ang bukas lang ay window. Gusto ko maunawaan niyo pong mabuti. Bakit window? Sarado ang church, pero nakikita natin sa ating windows. Ito ngayon, window na ito. Windows 10. Yun po yung sinasabi, windows. Makikita mo dun sa window. Ito na lang po natin nakikita. 5% na lang po ang bukas. Ano pong inintay natin? Maaaring sabihin natin na mahirap mag-solwin. Yes, lalo ngayon. Lalo't hindi naman tayo karapat-dapat. Paano tayo magiging karapat-dapat? Na-share ko sa inyo kung paano nag-win, solwin si Joseph. Paano na-win ni Daniel ang king? At paano na-win ni Jacob ang kanyang kapatid? Hindi dahil sila matalino. Si Joseph, nanatili yung relasyon niya sa Diyos. Kahit anong problema dumating. Tinapon siya sa balon, okay lang. Ipinagbenta siya, okay lang. Pinagbintangan siya, nakulong, okay lang. May tinulungan siya, nalimutan siya, okay lang. Yun po yung pinararanas ng Lord po sa atin. Dadanas tayo ng marami. And this, sabi niya, count it all joy when you face trials of many kinds. Dahil sa ating pagmamahal sa ating Panginoon sa Kristo, lahat sa pagginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kahit ano mangyari po sa atin, don't lose your relationship. Yun po yung iingatan po natin. Sapagkat kung tayo mawali sa Kanya, pagbalik niya, hindi niya tayo makikita. Kukuhanin niya tayo eh. That's before the second coming, the rapture of the church. Ano po ang ginawa ni Joseph? Sa halip na sabihin, kaya kong interpret yan. Pero sabi niya, meron akong Diyos na kayang magpahayag niyan. So, ipinakilala muna ng Diyos niya bago niya sinabi. So, ano nangyari? Nung ma-interpret niya, inuutos ng Pero na sambahin ang Diyos ni Joseph. Yung pong glory ng Lord nasa kanya. Nagdingning siya. Even Daniel, iingatan ako ng aking Diyos. Hindi siya kinain ng leon, madaling araw, sabi ng hari, iningatan ka ba ng iyong Diyos? Opo, mahal na hari. Anong sabi ng hari? Sambahin ang Diyos ni Daniel. Si Jacob, may problema, mayaman, napakayaman niya, pero may problema siya. Sira ang relasyon sa kanyang kapatid. Gusto niyang padalhan po ng marami pong baka para peace offering, hindi rin tinanggap. Kailan nangyari? Lumuhod siya sa Lord at nanalangin. At nung maamin niya yung kanyang kasalanan, biniles siya at siya naging mukhang anghel. Yung kanyang kapatid na papatay sa kanya na may 400 mighty army dahil niloko niya. Nung makita siya, ang tingin sa kanya ay mukhang anghel. Po yung iiwan ko sa inyo. Maaaring ngayon, nasa trabaho ka, busy ka, or missionary ka, whatever, think about this. Problema natin ng soul winning. Balik tayo sa basic. Pag sumikapan natin higit sa lahat na ang glory ng Lord ay sumaatin. Let your light shine. Arise, shine, for the light has come. Pagka dumating na po yun, arise, shine, for the light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Yun po yung time na may time ka kay Lord. Yes. Ang ginagawa natin kasi, pag linggo, aattend lang tayo sa church. Tapos na. No. One day, pagka-attend natin sa church, maririnig natin yung worship, i-guide tayo, makikinig tayo. And then pagkatapos din, spend time with the Lord. Lord, I spend time with you. I spend time with you. And then kapag bumaba yung glory ni Lord, kahit hindi ka mag-share, yung kapatid mo, kaibigan mo, makikita yung glory niya
Alam niya masama ugali natin. Alam niya kuripot tayo. Alam niya makasalanan tayo. Alam ito ng kapatid natin, kaibigan natin. Pero kahit isang segundo lang, sabi ko sa inyo, isang minuto lang na nasa iyong glory ni Lord, malalaman niya na may Diyos. Alam niya na hindi lahat ng oras tayo mabait. Pero pag nakita sa atin kahit isang minuto lang na nasa atin ang glory ni Lord, malalaman nila na may Diyos. Hahanapin nila ang Diyos. At dadalhin sa ating paanan. Gaya ng Book of Acts, dadalhin po niya yung ating mga mahal sa buhay. Kaya this time, ano po kailangan natin gawin? Nasa bahay tayo, naka-quarantine tayo, hindi tayo makaalis. Why not spend time and seeking the face of God? At hayaan nating bumaba ang Holy Spirit. Let your light shine. At siya na po ang magdadala. Nakita niyo po sa buhay ni Moses, yung glory ng Lord, saglit lang niya nakita. Talagang hindi na nabago ang buhay niya po. Si Jacob, na-encounter ang God face to face, nabago ang buhay niya. Paano ma-encounter nila sa ating buhay? Kahit saglit lang. Si Paul, gusto niyong patay ng Christian, pero na-encounter ng Lord face to face, nabago ang kanyang buhay. Kaya, hindi man tayo araw-araw mabait. Kahit minsan makita lang sa iyo ang glory ng Lord, maniniwala sila na may Diyos. Alam niya, kahit pagkatapos niyan ay ikaw ay naging masama ugali, pero bakit makukonvince? Yung kapatid ko nga masama ugali, bumaba ang Holy Spirit sa kanya, ako pa. So it's a great challenge. Ano? Ibilibin, lahat tayo masama ugali dahil sa ating pagtsatsaga, bumaba ang Holy Spirit. Ito po yung malaki pong challenge sa ating mga kaibigan. Ako din, bababa din sa akin ng Holy Spirit. Nanuhan niyo po. And then, mag-grow po tayo. Now, iwan ko po ito. So, at least you have an idea ngayon kung ano po ba yung tinatalakay ko sa inyo. Para maanuhaan niyo bakit. Muna kuha, Pastor Marian. Nag-spend po ako ng time nag-aral po ako ng Hebrew word. And nanuhaan ko po yung kanilang alphabet. Nanuhaan ko po na magbasa. Kahit medyo mahirap. But marami pong reference makikita kayo sa internet pero hindi po lahat totoo. Do it yourself. Make yourself computation. Meron tayong computer and makikita nyo po. At kung paano po nyo i-compute ito, hindi po yung regular na number po natin. Na-compute po ito by yung ginagamit na numbers ng computer, binary. Kakaiba po ang math nila para dun po na-unlock ito. So, nakita niyo po yun ha. Bigyan ko ng sample. Ang kilala po lang ng computer na number is 0 tsaka 1. On and off. Pero ang Lord, number 1. Ang 0 hindi number. Ang number 2, number. Up to 9. Pero ang 0, ilapit mo lang dun sa number, nagkaka-value. Kung si Jesus ang number 1, tayo 0, magkaka-value ka. Kung meron kang kaibigan, inilapit mo kay Jesus, so 100 ka na. Kung inakailang kaibigan, ilapit mo kay Jesus, 1,000 ka na. So kaya, when 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. Kaya, this is your opportunity. Now, mga kapatid, naibahagi ko po ito sa inyo, hindi para maghina ang loob nyo, upang magkaroon ng isang malaking pag-asa na ang message of the cross is a certain center point of the history. Dito po na-unlock ang lahat na plano ng Diyos sa cross ng Calvary at natapos ang kanyang plan. Before 2030, meron pong rapture of the church. But ipanalangin po natin na ma-extend. Hindi na po natin alam. Kung ito man na-extend, ano ba gagawin natin? Testify the life of Christ. Sa ating mga kapatid na nakinig, na unawaan po ito, maring gusto mo tanggapin natin Panginoon sa Kristo, gusto mo magkaroon ng relasyon. Anong sabi po? Ano ang dapat kong gawin?
And John chapter 6 verse 28 to 29. Ang sabi po sa, then they said unto him, what shall we do? Ano po ang gagawin ko? Maring nakinig ka ngayon, naunawaan mo na darating na, may rapture. Ang tanong dito, ano ang aking gagawin? That we might work the work of God. Ano sabi ni Jesus? Verse 29. Jesus answered, this is the work of God. This is the work of God. That you believe in Him, whom He had sent. Yun lang po kailangan natin gawin. Believe on our Lord Jesus. Yun lang po kailangan natin gawin. If you believe on Him, gagawin natin, bababa sa atin ang Holy Spirit, magagawa natin ipinapagawa niya. Amen. Ngayon, maaaring nakikinig ka, gusto mong makalaya sa kahirapan, like brokenness, broken relationship, addiction, mga false teaching, at lahat ng bagay na nagpapahirap sa atin na umuwi sa kamatayan. Kapatid, ang plano ng Lord natapos na. Ang kailangan lang natin is we believe. Yung restoration na ibalik na sa atin, all you need to do is believe. Ang new life ibinalik na sa atin, all you need to do is believe. Sabi ng Lord, it is finished. Tapos na. Ano kailangan natin? Believe. Paano tayo maniniwala? Read the Word of God. Hear the Word of God. At para maniwala sila, we need also to preach. After preaching, marinig sila, para makonvince sila, testify the life of Christ and let your light shine. Para sa ating mga kapatid na, ano ba ang gagawin? Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short to the glory. Nagkasala ho tayo lahat. Yan ang totoo. Anong gagawin natin? Romans chapter 10, verse 9 and 10. If thou shalt confess in thy mouth and not believe in their heart that the Lord Jesus had risen from the dead, you shall be saved. Napakasimple ano po. Ngayon, dito tayo magawa. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death. Siguradong mapaparusahan tayo, hindi pwedeng hindi. Tinubos tayo. And all we need to do is believe. Yun lang. But the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Through Christ who strengthened me. Remember, the cross is a new beginning. Patapos na po ang daigdig. At lagi po nating naririnig, patapos na, patapos na. That's why I spend time na hanapin po ito. Anong palatandaan? This is. At idalangin po natin na ma-extend pa para magamit tayo na ma-share sa ating mga mahal sa buhay. Mahirap pong maiwan, tatandaan nyo. Mahirap maiwan sa rapture. Kakunti po talaga ang maliligtas after that. Kaya gusto natin na makasama, magkaroon po ng kaayusan. Hinayaan ko po kayo. Kung tayo may nananampalataya at nang hinaan pananampalataya, this is the day that the Lord has made. Kung tayo may nakarinig at gusto mong manampalataya, tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas na siyang magliligtas sa atin, nagligtas sa atin, at magsasama sa atin sa langit. Inihayaan ko po kayo na tayo po yung pumikit, manalangin. Sabitin ang ating labi mula sa ating puso. Taas po natin ating kamay. Manatili kayo na kayo ko nakapikit. Sundan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa ginawa mo sa krus sa Kalbaryo. Salamat sa iyong salita na naunawaan namin na ang iyong muling pagbabalik at ang iyong pagliligtas sa lahat ng may tamang relasyon sa iyo. Sa oras na ito, alam ko po, may nasira kaming relasyon sa iyo. Nagkasala kami sa isip, salita, at sa gawa. Nag-doubt kami.
nagkulang kami ng time na ikip ang aming relasyon. Patawarin mo kami. Hindi namin nagawa ang ipinapagawa mo sa amin. Patawarin mo kami. Sa oras na ito, Ama, salamat sa kapatawaran. Buhay na walang hanggan. Pinatatawad din namin ang lahat ng tao nagkasala sa amin. Gaya ng ginawa mo na pagkapatawad sa amin. Tinatanggap kita ngayon at nananampalataya ko sa iyo. Na ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin, magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang aming Diyos at aming Hari. Manatili kayo na kayo kung nakapikit ako na po mananalangin. Dakilang Ama, salamat sa buhay ng iyong mga anak na nakaunawa ng iyong mabuting balita. Tumanggap sa kanila, sa iyo, at ingatan mo sila ng iyong salita. At isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Huwag nang hayaang mapawi yun sa iyo hanggang sa iyo muling pagkabalik. Yan ang dalangin ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus.